Mga boss, kapit-agad ng filter. Ito na po yung mga pinturahan lang. Sobrang stressful ng work natin today. Sakit sa ulo ng mga mother natin. Reklamo na kaibigan ko si Emma. Ang mga po at at isa ko ang kaibigan si Lorna ay umiinom naman ng gabi. Pero sa totoo lang po, nag-interview na lang ako. Ang sabi ko naman. So, kaya naman doon si Emma. Marami tayo na makausap, nilalang eh, nakapagod sa alalamunan. Nga lang si Papa Dudut. Pwede ba tayo sa left? Hindi mo pala natapos yung chika mo sa amin kanina. Yung kinagkwento mo sa amin, nakasakay mo sa MRT, si Adrian, Julius na tanong naman sa akin ni Lorna, referring sa aking ex-boyfriend. So ano, may spark ko ba sa pagitan ninyo ng ex mo? Anong naman ni Emma, naharata mo sabik makakuha ng school. Natawa na lamang ako sa pagiging curious ng dalawa. Ako, wala nang spark sa amin dalawa. Pero eto kaloka. Magkasalubong kami sa MRT ngayon. Nagkwentuhan kami, nanawin sa pagkatapat niya ng kanyang nararamdaman para sa akin. Ang sabi niya sa akin mahal pa rin daw niya ako. And he said sorry. Pero sorry lang siya. Kaya sinabi ko sa kanya, na we're finally over. Wala na akong espesyal na nararamdaman sa kanya. Na naka-move on na ako. Pahayag ko. Natuwa naman si Lorna sa narinig. Buti nga sa kanya. Pero napapala ng mga lalaking palaasan. Ako buti talaga naka-move on ka na rin dyan sa lalaking yun. Halos masira ang karir mo noon sa dahilan sa kanya. Sa totoo lang, asar-nasar ako sa mga lalaking gano'n. Kanira sa imahe ng mga lalaki. Natutuwa rin yung wika ni Emma na ever since maging boyfriend ko si Adrian, ay nagpakita na ang kaibigan ko ng pagka-discuss ko dito. Pero, kaya ako masaya sa pagkikita namin yun, nakita ko sa kanya na sisipsi siya sa ginawa niyang panloloko sa akin. Kumbaga, he realized my worth. Kaya so mali niya, nakawalan pa niya ako. Ayan tuloy, sobrang pagsisisi niya. Dagdag ko pa. Samantala, napansin namin ni Emma na tila may tinatanaw sa malayo ang aming kaibigan. O Lorna, sige lang tinigilan niya, ano ni Emma sa kanya. Kilala niyo na po yung bagong time na call center agent na nasa team natin? Ayun o. Wika ni Lorna habang hindi inaalisan ng tingin ang kararating lamang na newly hired call center agents. Sino sa mga yan? Lahat ng mga yan bagong teammates natin. Naguguluhan, tanong ni Emma. Hanapin niyo dyan yung pinakagwapo. Yung lamang ang sabi sa amin ni Lorna. Pinangat ko naman at sinasabi niya ang gwapo. At isa lang ang nakita ko. Pinakawapo daw So do you mean si Anthony? Pinakawapo Sarap niya, gwapo niya, hindi ba? So workaholic. Sana single pa siya. Hindi ka rin noon na nakakang nag-score sa lalaki niya. Lalo sa itsura niya, yung malabong single yan. At kung single man yan, isa ang ibig sabihin niya. Kapederasyon siya ni Alan. Hinala ko habang natatawa. Hindi naman siguro paklayan si Anthony ako. Hindi naman sana kasi binibigyan. Magwawala talaga ako. Tatawang sabi naman ni Lorna. Ito si Lorna. Yung paratingin sa ibang lalaki. Samantalang narito naman ako. Pagbiru pa na sabi ni Emma. Tumismate naman si Lorna. Hindi ka gwapo kaya ayaw ko nung tignan. Sorry. Nagtawanan kami tatlo. Aray ko naman, sabi pa ni Emma na hindi naman nabawasan ng confidence. Pero parang hindi siya friendly.
Alam mo na, mukha siyang suplado. Magpapatuloy ko. Referring to Anthony. Mukha lang, pero hindi pa tayo sure. Hindi pa natin siya nakakausap. Kinontra kagad ni Eman yung sinabi ni Lorna. Suplado yan. Sigurado ako dyan. Tingnan mo, tahimik lang siyang kumakain dun sa mesa. Hindi siya nakikipag-usap sa mga kasama niya. Baka nahihiya lang siya kasi alam niyo na, magwanan siya sa company. Malay natin, baka introvert. Wika ko. So, mang-ayo naman si Lorna sa akin. May punto ka dyan, Solen. Samantalay, napansin kong unti-unti na nagsipag-alisan ang mga newly hired employees pagkatapos silang kumain. Naiwan na lamang si Anthony na mag-isa sa kanyang table kaya nagpa siya kung pumunta at samahan ang lalaki. Hi, Anthony. Can I join? Tanong ko sa kanya. Tumingin at masaya namang sumagot ang lalaki. Sure. Anyway, bakit ka umalis doon sa pwesto mo? Curious niyang tanong. Mag-isa ka na lang kasi dyan, kaya eto, naisip ko na tumabi sa'yo at saka para makilala na rin kita ng lubos. Sagot ko. Napansin ko, tinigil ka. Are you a shy type of person? Kusisa, pumasa. Oo, introvert kasi ako eh. Pagtatapat niya sa akin. Ako, hindi usong mahihayin sa kumpanya ito. Lahat dito ay makakapal ang mukha. Tinago lang ako, ang kapal ng fest para tsikahan ka. Natatawa kong wika. Anyway, sasagat-sagarin ko lang ang kapal ng mukha ko ha. Gusto kita maging friend, mukha kasi mabait. Pwede ba? Oo naman, sagot niya sa akin. So, kumusta naman ang pagkatrabaho mo dito sa company? Maghilo naman siya, sumagot. Okay naman. Dahil mo naman akong nakito sa trabaho ko. Huwag ka mag-alala. Kasanay ka rin sa trabaho mo. Ang malubag-loob ko sa kanya. Anyway, kilala mo na ba ako? Solen, am I right? Siyempre, natuwan ako na malaman kong kilala na pala niya ako. Yeah, and remember, ako ang friendliest wholesaler agent. Sa hindi lang sa team ko, kundi sa buong kumpanya. Makilala ko pa sa kanya. By the way, from now on, tropa na tayo ha. Sa susunod ay isasama ko na sina Emma at Lorna para sumaya ang stay mo rito sa kumpanya. Sige, okay yan. Napagdating mo lang ako sa sagot niya. Hindi ka naman ang gawin mo. Sa bagay, naiintindihan kita. Hindi ka pa kasi. Anyway, napapayos mo rin ba? Nahihiyang tumawa siya sa sinabi ko. Oo, nararamdaman ko rin yun, Sulen. Sagot pa niya sa akin. Papatuto, doon na nagsimula ang lahat. Madali kaming naging magpapayos sa likas na kawetsya. Nung una, ilakala ko si Anthony, pero nagkamali ako dahil napaka-entertaining niya. Samantala, naging magkaibigan kami ni Anthony sa trabaho, pero sa pamamagitan noon, hindi ko akalain na magkakaroon siya ng buwan sa puso't isipan mo. Sa madaling salita ay nagkagusto ako kay Anthony. Pero isang araw ay habang nakasakay ko sa MRT ay nataon ko siya sa hindi kalayuan. May kausap sa phone at hindi niya ako pansin mo. Ay marin sa maraming tao. Pero nagtataka ako kung sino yung kausap niya sa kabilang linya. Ewan ko ba papadudod pero parang nakakaramdam ako ng selos. Samantala matapos ng kausapin ni Anthony ang tao sa kabilang linya ay nagpa siya na kung lapitan siya papadudod. O Solen, narito ko pala sa MRT. Nagulat ka mo sa empate sa akin ni Anthony. Nagtanong kasi kita mula doon kaya pinuntahan kita. Sagot ko sa kanya. So, ang si Anthony, ayos naman ba? Agad naman sumagot si Anthony. Ayos naman ako, ikaw. Ito, medyo inahan ko. Hindi ako nakatulog kanina umaga. Ang sakit kasi ng ulo mo. Buti na lang talaga, nakain ng kaganda mo ng gamot. Wika naman niya. Anyway, kanina lang ay natanong kita may kausap sa phone. Girlfriend mo, o sisa, pumasa ka niya.
Namumumusta siya sa akin. Tinatanong niya kung masakit ba ang ulo ko. Ayun, pinampante ko siya na okay na ako. Nakaramdam naman ako ng disappointment sa narinig ko mula kay Anthony. So may girlfriend ka na pala? Hindi mo naman naikwento yun sa akin. You didn't ask. Mahinang wika ni Anthony. Tinanong ko kaya sa'yo, dati kung meron kang girlfriend o wala ka, so hindi ko na tinapos pa ang sasabihin ko dahil ayaw kong magtulog na nagsiselos. Okay. Natanda ko yun. Well, noong time na tinanong mo ko, I hesitated to answer your question kasi may problema kami ng girlfriend ko noong time na yun. Besides, I don't want my private life to be known inside the workplace. I think you're disappointed. Observa niya sa akin. Bakit naman ako disappoint? Kunwari, hinay ko. Pero ang totoo ay aminin kong nangihinayang